Patuloy na pinalalakas ng Bagyong Dodong ang habagat pero habang papalayo na ng bansa ang Bagyong Dodong, isang panibagong low pressure area naman ang namataan sa labas ng TAR. Live mula sa Pag-asa, ibantila mo Dexter Ganibe. Dexter, nasaan na itong Bagyong Dodong? Julius, bahagyang bumagal ang pag-usad ng Bagyong Dodong habang ito ay palayo sa kalupaan pero nananatili yung kanyang direksyon na hilagang silangan. Sa weather bulletin ng Pag-asa ngayong alas 11 ng gabi, ang Bagyong Dodong ay nasa 655 kilometers sa silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot hanggang sa 60 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong hilagang silangan o papalayo palalo sa kalupaan sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Ito ay mula sa mas mabilis kanina na pagkilos, kaninang hapon, nasa 25 kilometers per hour yung kanyang pagkilos. Hindi na inaasahang maglalandfall ang Bagyong Dodong at wala siyang direktang epekto sa anumang bahagi ng Pilipinas. Pero habang papalayo ang Bagyong Dodong sa kalupaan ng Luzon, hihilahin naman ito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa Metro Manila, kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Mananatili ang mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa Metro Manila, Western Visayas, kanlurang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa regions hanggang sa Huwebes. Julius, inaasahan bukas ng gabi itong Bagyong Dodong ay nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility. Pero habang siya ay papalayo sa kalupaan o sa may bahagi ng Luzon, meron namang namataang bagong low pressure area ang Pag-asa. Sa silangan po ito ng Mindanao. Medyo may kalayuan pa, hindi pa hagip ng ating radar, pero ito ay minomonitor na ngayon. 2,000 kilometers sa silangan ng Mindanao itong minomonitor ngayon na bagong low pressure area sa posibilidad na maging bagyo bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa. Julius? Dexter, ano ang paliwanag ng Pag-asa kung bakit patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam kahit na patuloy itong mga pag-ulan? Julius, ang binabanggit sa atin kanina, nakausap ko kanina ang isa sa mga meteorologist ng Pag-asa, si Ginoong Ariel Rojas, at binabanggit niya sa atin, bagamat may mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Central Luzon, particular doon sa Norsagaray at mga kalapit na lugar, kanina nga ay nasa moderate hanggang heavier yung rainfall, pero hindi ito tumatagal ng inaasahan nilang ganun katagal para madagdagan yung water level sa Angat Dam. At tamantakin mo, mahigit sa 10,000 mga residente sa Metro Manila at mga karatig lugar ang umaasa ng supply ng tubig mula sa Angat Dam. Kaya yung maliit, yung katiting na tubig na naihuhulog nitong habagat doon sa Angat Dam ay tila walang epekto. Julius? Maraming salamat, Dexter Ganibe.